Pipiliin ko ulit ang sarili ko. Wala na akong pakialam. Para akong sinaksak sa puso ng ilang beses nang marinig ko ang katotohanan. Hindi na gumagana ang utak ko ng maayos. Masyado akong nasaktan sa nakita at sa narinig. Wala na akong paki kung ano ang gagawin ni Hunter sa islang ito. Napakasama niya talagang tao. Bakit ko nga ba minahal ang isang katulad niya? At nagkaanak pala sila. Pero sinabi niya sa akin na hindi nila ginagawa ang bagay na iyon sa asawa niya. Nagsisinungaling ba siya sa akin? Hindi ko na kaya. I am going to back out. Parang trauma sa akin nang makita ang asawa niya. Totoong natakot ako at mas lalong na guilty nang makita ko ang pagmumukha niya. Ayoko na. Titigilan ko na itong katangahan ko. Kailangan pa yatang iharap sa akin ang katotohanan para matauhan ako. Iha, bakit naman biglaan? Malungkot na tanong sa akin ni Tia Teresita. Tia, salamat talaga sa pag-alaga sa anak ko. Pero kailangan ko na pong umalis. Na-realize ko na hindi para sa amin ang lugar na ito. Sobrang saya ko po na itinuring niyo po ako na pamilya niyo, pero may problema po ako na hindi masabi-sabi sa inyo. Pasensya na po talaga, Tia Teresita. Nagmamadali kong inilagay sa bag ang mga damit namin at iba naming gamit. Tinawagan ko na rin si Abby kahit ilang taon ko na siyang hindi kinausap. Sinalubong niya ako ng mahabang litanya at sobrang pagtatampo niya dahil hindi ko na raw siya kinontak. Nakiusap ako na makitira muna sa apartment niya since wala naman siyang kasama at pumayag naman siya agad. Iha, umupo si Tia Teresita sa kama at tiningnan ako. Titigil ka na ba talaga sa trabaho? Sayang lang talaga, Iha. Kung may problema ka naman sa pera, pwede ka namang umutang sa akin. Umiling ako at nagpatuloy sa paglalagay. Hindi po pera ang problema ko, Tia Teresita. Senaryo ko ang zipper sabay bilang sa kanya. Kailangan ko lang po talagang umalis. Pasensya na po talaga. Mabuti at tulog pa ang anak ko kaya malaya akong nakagalaw. Hindi ito ang totoong plano ko. Pero mas mabuting umalis na lang ako sa islang ito para hindi na ako guguluhin ni Hunter ulit. Ayoko na siyang makita pa. Sige, Iha, naintindihan ko ang desisyon mo. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako, napamahal na rin sa akin ang anak mo at mamimiss ko siya. Umupo ako sa kama at hinawakan ang kamay ni Tia Teresita. Ramdam na ramdam ko ang lungkot niya at nakita ko na nanunubog na ang kanyang mga mata. Tia Teresita, hindi naman po ako lalayo. Pwede niyo pong bisitahin si Theodore kapag may oras po kayo. Ninitian ko siya tsaka niya ka pa. Kinaumagahan ay nagtungo ako sa opisina ni Ma'am Rose dala-dala ang resignation letter. Nakita ko na napatingin sa damit ko ang ibang kasamahan ko, si Wendy naman ay nakataas na ang kilay at pinasadahan pa ng porma ko. Lumapit siya sa akin habang may walis sa kanyang kamay. May asawa pala si Mr. Vanderbilt. Humalaklak siya, hindi pala siya pwede malandi. Hindi ko na lang siya pinansin at umupo sa upuan malapit sa pintuan ng opisina ni Ma'am Rose. Hindi pa kasi siya dumarating dahil may nilalakad pa. Bakit ka nga pala hindi naka-uniform? Feeling guest ka na rin dito. Ngumisi siya sa akin. Suot ko ngayon ay ang isang skinny jeans at crop top na damit. Kadalasan na sinusuot ko noong ako'y walang anak pa. Tinaasan ko siya ng kilay at inirapan. Ano naman iyon sa'yo? Surely, you will be happy about what I am about to do today. Ngumiti ako sa kanya at nang makita ko si Ma'am ay sinalubong ko ito. Nagulat pa siya nang makita niya akong hindi naka-uniform. Good morning, Ma'am. Bati ko. Kumunat ang noo niya tsaka kinuha ang susi. Good morning, Catherine. Can we talk po? Magalang na tanong ko. Sa opisina niyo po sana. Tumango siya at binuksan ang pinto. Napayakap ako sa aking sarili nang makaramdam ako ng lamig pagpasok namin sa opisina niya. Binuksan niya ang ilaw tsaka ako binalingan. Halika, maupo ka, aya niya sabay turo sa upuan malapit sa desk. Tumango ako at humugot ng malalim na hininga. Kathy, seryoso ka ba rito? Nagugulat na tanong ni Ma'am Rose habang hawak-hawak ang resignation letter ko. Tumango ako at napayuko. I'm sorry, Ma'am Rose. Aalis na ako sa isla. Hindi po kayo rason o kung sino man po rito. May malalim na dahilan po ako. Siguro para sa iba, mababaw ang desisyon ko. Pero para sa akin, malalim na dahilan ang dahilan ko. Ayaw ko na ulit makita si Hunter. Kasalanan niya na kung papaalisin niya mga tao roon.
Habang buhay ko siyang kamumuhian kapag ganun nga ang mangyayari. Binalik ni Ma'am Rose ang letter ko sa sobra at bumantong hininga. Kitang-kita ko sa reaksyon niya ang paghihinayang. Okay, mukhang hindi na yata kita mapipigilan. Isa ka sa mga magagaling na workers rito, hindi kita makakalimutan, Catherine. Naglahad siya ng kamay sa akin para ma-shake hands. Tinanggap ko ito at nginitian siya ng tipid. Maraming salamat po sa lahat, Ma'am Rose. Mabigat ang dibdib ko paglabas ko sa opisina. Ang hirap din bitiwan ng trabahong ito, pero kung mananatili ako rito ay hindi pa rin uusad ang buhay ko. Gaga, sigaw ni Carlo mula sa malayo at nagmamadaling lumapit sa akin. Grabe, aalis ka na talaga. Lumuluha niya akong tiningnan at pinalo pa ang balikat ko. Si Kayla ay nakasimangot na sa akin. Napakagat ako sa aking labi dahil nag-guilty ako. Iiwan ko na ang isla at iiwan ko na rin sila. Bakit ka nag-resign? Pinahira niya ang luha niya sa mata at sinaman ako ng tingin. Ang daye-daye mo, iiwan mo na kami. Niyakap ko silang dalawa at napangiti. Tinapik ko ang likuran nila at humiwalay. Nagtatampo pa rin ang mga mukha ni Kayla samantalang umiiyak naman si Carlo. Ang oo ng mga ito, di naman ako mamamatay. Oy, grabe kayo, hindi naman ako mawawala. Pwede niyo pa rin naman ako bisitahin o di kaya tawagan. Ngumiti ako at kinurot ang tagiliran nilang dalawa. Tsaka, invited kayo sa birthday ng anak ko, hindi kayo mawawala. Sabi mo yan girl, ngunguso si Carlo. Ikaw na nga lang mapagtsikahan ko ng chismis, Tsaka mami-miss namin si Theodore, Kathy, si Kayla sabay hawak sa braso ko. Kapag may oras kami, bibisita kami. Tumango ako at ngumiti muli sa kanila. Bago ako umuwi ay naglibot-libot mun ako sa buong resort. Hindi ko kasi nalibot lahat at tingin ko huling pagkakataon ko na umapak dito. Napangiti ako nang malaki nang maalala ko ang mga memories namin nila Carlo at Kayla. Noong first time kong dinala ang anak ko sa resort ay pinagkakaguluhan ang anak ko. Halos hindi na nga si ibigay sa akin ng mga katrabaho ko dahil super cute raw ng anak ko. Nang makita ko ang pool area ay pupunta na sana ako roon ngunit natigilan ako sa nakita. Parang tinusok ng karayom ang puso ko nang makita ko silang dalawa na naliligo sa pool, magkayakap. Para akong nabunutin ng tinak sa nakita. Sumikip ang dibdib ko at napaatras. Nagsimulang nanubig ang mata ko at nanginginig ang kamay ko. Kapag ibubuka ko ang bibig ko ay walang lumalabas na salita. Nagkabalikan na ba sila? Natauhan ba si Hunter? Tumulo ang luha ko at mas lalong napaatras. Ito ang gusto mo, Catherine, di ba? Ito naman talaga ang gusto ko noong una pa lang. Kaya wala akong karapatan na umiyak. Dala ang bigat sa aking dibdib ay tuluyan ko na silang tinalikuran. OMG! Tili ni Abby at agad kinuha mula sa akin si Theodore. Gulat na gulat siya nang makita niya na may dala akong bata. Mabuti at hindi umiyak si Theodore dahil mailap pa naman iyon sa ibang tao. Nilagay ko ang bag sa sofa at umupo. Pinagmasdan ko ang munting apartment ni Abby, sobrang simple lang ngunit sobrang linas. Parang walang nakatira dahil walang masyadong gamit. May anak ka na? Gulat niyang tanong habang buhat-buhat pa rin ang anak kong naguguluhan na at mukhang naiiyak na. Nakagat ko ang aking ibabang labi at nag-iwas ng tingin. Magugulat talaga si Abby dahil wala siyang alam. Ang akala niya ay ako lang ang kasama niyang titira sa apartment niya. Pero sobrang gulat niya nang makitang kasama ko si Theodore. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko. Umupo siya sa tabi ko at inilagay si Theodore sa kanyang kondangan. How? I mean, wala akong alam na may boyfriend ka pala, Kathy, men anong sabi niya at tinapik ang kamay ko. Nang magangat ako ng tingin ay nakangiti siya sa akin. Binalingan ko ang anak ko na ngayon ay pinaglalaroan ng mahabang buhok ni Abby. Nag-iwas ako ng tingin at napayuko. Pinaglalaroan ko ang kuko ko at huminga ng malalim. Hindi ko maiwasan ang ma-guilty kasi hindi ko sinasabi ang mga problema at sekreto ko sa kanya. Kaibigan ko na si Abby noon pa man at baka isipin niya ay hindi ko siya pinagkatiwalaan. I'm sorry, Abby, mahina kong sambit habang nakayuko. Hindi ko pa masasabi sa iyo. Natatakot ako na baka mag-iba na ang tingin niya sa akin kapag sinabi ko. Palagi akong kinikwentuhan ni Abby tungkol sa mga kabit at alam ko rin kung gaano kayo ni Abby sa ganong klaseng tao dahil iyon ang some iris sa pamilya niya.
Alam ni Abby ang tungkol sa mama ko at naiinis siya dahil wala rong paki si mama sa akin. Na pati pangalan kong mahaba ay nurse ang nagpangalan dahil ganun siya koyos sa kin. Kaya natatakot ako na baka masira ang pagkakaibigan namin ni Abby dahil isa akong kabit. Tinapik ni Abby ang balikat ko kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Nakita ko sa mata niya ang sobrang pag-alala. Ngumiti siya sa kin at tumungo. Okay, I understand, Kathy. Hindi kita pipilitin, basta tandaan mo na nandito lang ako. Tutulungan kitang palakihin siya. Ngumiti siya sa akin at nilingon ang anak ko. His hair is curly, and he's cute, Kathy. Napangiti ako habang pinagmamasdan siya habang nasa kondongan niya ang anak ko. Siguro kapag may anak na si Abby, magiging mabuting ina siya. Mahilig sa mga bata si Abby, lumalambot ang puso niya kapag nakakita siya ng mga bata sa kalsada. Narinig ko sa kanya dati na balak niya sana pursue ang education pero hindi ko alam kung bakit hindi natuloy. Wala na ba kayo ng boyfriend mo? Tanong ko habang pinakita niya sa akin ang magiging kwarto namin ni Theodore. Nagkibit-balikat lang siya at pinisil ang pisngi ng anak ko. Yes, 1 taon na. Hindi ko alam. Sumakabilang puday na yata. Ewan, wala na rin sa kin. Na-realize ko na mas maganda pala maging single. Umupo kaming dalawa sa malambot na kama at inilagay niya si Theodore doon upang makahiga. Mahilig talaga sa laruan ang anak ko, hindi man lang mabitiw-bitiwan ang robot na binili ko sa palengke. Tumayo si Abby at binuksan ang electric fan. Babalik ka ba sa work? Sa GRM. Naglakad siya sa patungong cabinet at binuksan ito. Dito mo pala ilalagay ang mga gamit niyo ng baby mo, aniya at hinaplos. Ay, may alikabok pa pala. Lilinisan ko ito mamaya. Umiling agad ako. Nako, huwag ka nang mag-abala, ako na ang bahala riyan, Abby, siyaka. Hep, pinutol niya ako at nagtaas ng kamay. Ngayon nga lang kita ulit nakita, hayaan mo nga akong gawin para sa'yo. Kumandat siya sa akin pagkatapos. Natawa ako at napailing. Ibinaling ko ang tingin ko sa anak ko nang magsimula itong gumapang. Kung babalik ka sa work, paano naman ang anak mo? Sino ang magbabantay sa kanya? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Abby at umupo sa dulo ng kama. Bamantong hininga ko at nilingon siya. Nakita ko na nakatingin na siya sa anak ko. Hindi na ako babalik sa trabaho. Tumangala ako saglit bago nagbaba ng tingin. Balak ko magtayo ng maliit na negosyo, Abby. Alam mo naman kung gaano ko kagusto ang pagbi-bake, di ba? Tsaka mas mabuti na rin yun para mas matuunan ko ng pansin ang anak ko. OMG! Napatikip siya sa kanyang bibig at nanlalaki pa ang mata. Talaga, after so many years, naisipan mo na. Tumungo ako at ngumiti sa kanya. Oo, siguro kailangan ko nang gamitin ang nalalaman ko at pagkakitaan. Para rin naman ito sa anak ko. Mahirap siyang buhayin mag-isa, pero kakayanin ko. Umusag siya at ngumuso sa akin. I am here, hindi ka kaya mag-isa. Huwag mong ang solohin problema mo. Tsaka, pwede mo rin siya ihabilan sa pinsan ko kapag magde-deliver ka. Ngumiti siya sa akin. Excited ako sa business mo, 100% support ako. Miss na miss ko na cupcakes mo. Ngumiti ako sa kanya at napabuntong hininga. Siguro ito na siguro ang muling simula ng buhay ko. Si Hunter, titiisin ko, sisikapin ko na hindi na siya iisipin ulit. Pagod na ako sa kanya at gusto ko nang makalimutan siya. Wala siyang ambag sa buhay ko kundi sakit at paghihirap lang. Nagising ako ng madaling araw dahil sa iyak ni Theodore. Nag-alala ako dahil baka magising ang mga kapitbahay. Agad kong kinarga ang anak ko at pilit na pinapatahan. Ano ang gusto mo? Bakit umiiyak si baby Theodore? Ngumuso ako at hinalikan siya sa pisngi. Agad kong hinanda ang gatas na tinimpla ko para sa kanya at ipapainom ko na sana ngunit umilag siya at mas lalong umiyak. Naibaba ko tuloy ang gatas at nanlumo na sinasayaw ang anak ko. Tahan na, baby Theodore. Napangiwi ako nang maramdaman ko ang bigat sa kanyang diaper. Napagtanto ko na puno na ito kaya siguro siya umiiyak. Ilalapag ko na sana siya sa kama nang biglang bumukas ang pinto at bumungad ang humihikab na si Abby habang ang buhok ay buhaghag. Nahihiya tuloy ako kasi mukhang nagising ko yata siya dahil sa iyak ni Theodore. Oh, anong nangyari? Tanong niya at tuluyan nang pumasok sa kwarto at nilapitan ang anak ko. Kumuha ako ng diaper, pulbus at wipes tsaka siya binalingan.
Umiiyak kasi puno na pala ang diaper. Pagpasensyahan mo na ang anak ko ha, malakas kasi siya umiyak. Nako, umiling siya sa Kin at nginitian ang anak ko. Okay lang yun, tutulungan kita. Napangiwi ako, baka di mo alam kung paano, Binigay ko kay Theodore ang robot niya kaya unti-unti na itong tumahan. Kaya nga prat eyes, sige na, pamimilit niya. Wala naman akong magawa kundi hayaan siya sa gusto niyang mangyari. Tawang-tawa ako nang malagyan ng konting tae ang kamay niya. Pinipilit niya kasing siya ang magtanggal sa diaper kaya ayon. Ako na nga lang, Natatawa kong sinabi at nilinisan na ang anak ko. Ako na nga Giit niya pa kahit na may direng-diri na ang pagmumukha niya. Practice ito sa magiging future baby ko. Napailing na lang ako at pinanunod na lang siyang nilagyan ng diaper ang anak ko. Bibilhan ko ng stroller anak mo, maligayang sinabi ni Abby sabay bukas ng refrigerator. May kinuha siyang tubig at inilapag sa lamesa, para may pasyal natin. Ano? Natatawa kong tanong sa kanya. Makakalakad na ang anak ko, Abby, ano ka ba? Tsaka, mas maganda kung mga laruan ibigay mo sa anak ko kaysa sa stroller. Ngunguso siya at umupo sa monoblock chair. Ano ba ang dapat kong ibigay? Nakakatampo kasi hindi mo man lang pinaalam sa akin na may anak ka na pala at hindi pa ako ninang. Pagmamaktol niya. Abby, sapat na itong pinatuloy mo kami. Ikaw talaga. Umiling ako at hinalikan sa pisngi ang anak ko. Pinakain ko siya ng lugaw kasi yon naman talaga ang pinapakain ko sa kanya kapag almusal tapos lalagyan ng soup. Bilasan yung kumain diyan, punta tayong mall. Niaya niya at ibinalik ang tubig sa refrigerator. Marami rin kasi akong dapat bilhin at wala akong trabaho ngayon. Abby kasi, ayan ka na naman. Inilingan niya ako, maligo ka na, ako na bahala sa baby mo. Wala akong magawa kundi sundin ang gusto niya. Naligo ako at nagbihis ng isang simpleng damit. Tinali ko rin ang buhok ko tsaka naglagay ng konting palbo. Suot ko ay itim na blusa tsaka puti na pantalon. Si Theodore ay binihisan ko rin ng isang terno na damit na bagay sa kanya. Tinali ko rin ang kulot niyang buhok dahil umaapaw na sa kanyang mata. Grabeng kulot naman ito, Kathy. Manghang sinabi ni Abby. Ngumiti lang ako ng tipid sa kanya at nag-iwas ng tingin. Siyempre kulot yan, kulot kalahi ng ama niya Baby Theodore, look. Tinuro ni Abby ang statua ng McDonald's nang makarating kami sa mall. Siya ang may hawak sa anak ko habang ako ay nasa likuran lang nila. Ang anak ko ay walang kaalam-alam at nasa akin lang nakatingin. Ang kanyang kamay ay nakayakap sa leeg ni Abby. Natawa ako at kinawayan ang anak ko. Mabuti at hindi siya umiyak kapag si Abby ang kakarga sa kanya. Mapili sa tao ang anak ko kaya nakapagtataka na hindi siya umiiyak kapag si Abby. Ano ba ang bibilhin ko? Tanong niya sabay bilang sa akin. Stroller. Napangiwi ako. Abby, ewan ko talaga sa'yo, malaki na anak ko. Alam ko naman yun. Humalaklak siya, pero baka kasi mabuntis ka ulit. Ako unang magiging ninang. Uminit ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Anong mabubuntis ulit? Hindi na yun mangyayari no. Sapat na si Theodore sa Kin at hindi na ulit ako magpapapasok ng lalaki sa buhay ko. Naglibot kami at bumili ng mga gamit. Ang sabi ni Abby ay ngayon pa raw siya ulit nakapag-shopping sa mall dahil nawalan daw siya ng oras tsaka palagi raw siyang umaalis at minsan nag-leave sa trabaho dahil magta-travel around the country. May mga gamit na ako sa pagbi-bake sa bahay, Kathy. Ngumiti siya sa Kin at itinulak ako sa groceries. Bumili ka na ng mga ingredients para sa business mo, sa akin muna si Theodore. Sinaman ko siya ng tingin at inirapan. Gage, pikan. Tumawa siya at binalingan ng anak ko. Bye muna kay Mommy, Theodore. Kay Mommy Abby ka muna. Nang hindi ako gumalaw ay lumapit siya sa Kin at mas tinulak ako. Aray ko, sige na, paano ka magkakanegosyo kung wala kang ingredients? Anong gusto mong flavor sa cupcake mo? Ni Theodore. Namilog ang mata ko at hindi makapaniwala sa sinabi niya. Abby, ang duyat mo. Kaya nga, iyan mo dyan. Napabuntong hininga na lamang ako at tumalikod sa kanila. Siguro tama nga si Abby, kailangan ko nang mamili ng mga ingredients para makapagsimula na ako. Wala na akong trabaho at kailangan ko ng pagkakakitaan para mabuhay at maibigay kay Theodore ang mga pangangailangan niya.
Habang tulak-tulak ko ang cart ay iniisa-isa ko ang mga ingredient na kailangan sa cupcake. Habang namimili ako ng ingredients ay aksidente kong nahulog ang evaporadekin kaya dali-dali akong napayuko at akmang kukunin na sana pero napasinghap ako nang maunahan ako ng isang kamay. Salama, napaatras ako at natigilan sa pagsasalita nang makita ko kung sino ang nasa harapan ko. Walang kinjatingiti ang kanyang mukha at nag-aalab ang kanyang mata sa sobrang galit. Bumilis ang tibok ng puso ko at agad nag-iwas ng tingin. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya rito. At ang mas lalong ikinabahala ko ay si Theodore. Nakita niya ba si Theodore? Nang mas umatras pa ako ay marahas siyang naglakad patungo sa akin at hinawakan ang palapulsuhan ko ng mahigpit. Napasinghap ako at mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. "Why did you leave?" Galit na tanong niya. Napalunok ako at napatingin sa paligid. Bakit ba minalas ako? Walang masyadong tao sa section na ito at tanging kami lang dalawa. Pilit kong ilayo ang kamay ko sa kanyang ngunit mas lalo lamang niyang hinigpitan ang kapit. Salubong ang kanyang kilay at pilit hinuhuli ang aking tingin. Nataranta ako nang may ibang customer na pumasok sa section at natatakot ako na makikita kami. Akmang tatakbo na sana ako nang hinila niya ako papalabas ng grocery section at nagtungo sa parking lot kung saan nakapark ang kanyang kotse. Kinakabahan ako dahil walang imik si Hunter at sa higpit ng hawak niya sa akin ay alam ko na galit siya. Bakit ba siya galit? Marahas niyang binuksan ang pinto ng front seat at itinulak ako papasok sa loob. Nontog pa ang ulo ko sa upuan at nataranta ako nang padabog niyang sinarado ang pinto. "Ano ba?" Sigaw ko at pilit na binuksan ang pinto. "Hunter, ano pa ba ang kailangan mo sa akin?" Nang makaupo na siya sa driver's seat ay sinuntok niya ang manibela at galit akong binalingan. Ang kanyang mata ay namumula at kitang-kita ko na halos ang ugat sa kanyang leeg. "Bakit ka umalis?" Sigaw niya at ginulo ang sariling buhok. "Ang dami kong ginawa para lang mabalik ka sa akin. Ginawa ko ang lahat just to keep you by my side at ito ka kumawala ulit." Umawang ang labi ko kasabay ng pagkirot ng puso ko. "Hunter," pagod ko siyang binalingan. "Hindi mo ba naintindihan? Lumayo na ako, kaya ayaw ko na. Just leave me alone. Leave you alone." Sigaw niya at marahas na sinapo ang mukha sabay bilang sa akin. "How can I leave you alone? Ikaw ang gusto ko. Bakit ka ba palaging takot? Bakit palagi kang lumalayo? Kahit alam kong ayaw mo na, hinahabol pa rin kita kasi mahal kita." Kinagat ko ang labi ko at hindi nagsalita. "Magkayakap kayo, Hunter. Ano ang ibig sabihin noon? Wala lang yun. Alam kong mali ang lahat. Nagkamali ako. Niloko kita, pero kahit kailan hindi ko niloko ang asawa ko dahil unang-una pa lang, ikaw ang unang pumasok sa buhay ko bago siya. At ginagawa ko lahat para tuluyan na siyang mawala sa landas ko. Ano ba, Catherine? Makiramdam ka naman. Hindi lang ikaw ang nasaktan dito. Ako rin. Ano ba ang gusto mong ipunto, Hunter? Wala ka talagang puso. Kitang-kita ko. Bakit hindi mo hinayaan ang asawa mo na magluksa sa patay niyong anak? Ganun ka na ba Tigas at inuna pa ang annulment paper? Tanong ko sa kanya. Biglang nawala ang galit sa kanyang mukha at napalitan ng pagtataka. What? Umiling ako sa kanya at humigpit ang kapit sa damit. Ang sama-sama mo talaga. What the heck are you talking about? Anak. Sarkastiko siyang tumawa. Wala kaming anak. At ngayon itatanggi mo pa. Of course. Ginulo niya ang buhok niya. Of course itatanggi ko dahil hindi ko anak yun. I told you before that she was cheating on me. Palagi niyang binabalikan ang lalaki niya pero hindi niya kayang makipaghiwalay sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako sa kanya o hindi. Umiiling ako at sinapo ang noo. Nilabanan ko ang sariling emosyon. Kathy, napasinghap ako nang hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Please don't leave me. Hunter, nakakapagod na. Hindi pa ako pagod. Umiling siya. Nasasaktan ako dahil umiiyak na siya sa harapan ko. Humigpit na ang hawak niya sa kamay at pinipiga ang puso ko dahil doon. Bakit pa kasi nangyari ang lahat ng ito? Ang hirap. Pumikit ako at humugot ng malalim na hininga. Paano kung hindi na kita mahal? Matapang ko na tanong, pinipigilan na mautal. Paano kung hindi na kita mahal, Hunter? Ipipilit mo pa rin ba? No, of course you love me.
Tumulo ang luha niya sa kamay ko. Of course you do. Galit ka lang sa akin kasi ganito ako, naging ganito ang takbo ng buhay ko. I am miserable at hindi ako perpektong tao, Kathy. Napalunok ako at napayuko. Hunter, ayoko na. Let's fix ourselves first. Hunter, mahina kong sinabi at pumikit. Doon ko lang namalayan na tumulo na pala ang luha sa aking mga mata. Bakit ang tagal mo? Tanong sa akin ni Abby matapos kong makabili ng mga ingredients. Matapos ng pangyayaring iyon ay sinadya ko na tagalan ng pamimili dahil ayokong makita kami ni Hunter na magkasama lalo na't kasama namin ang anak ko. Masyado kasing maraming customer na pumila, nasa last ako kaya natagalan, pagdadahilan ko at nag-iwas ng tingin. Okay. At ibinigay niya si Theodore sa akin na may tinuturo. Ayan, marunong nang mamili anak mo. Baka lalaking spoiled yan pag nagkataon. Mahina siyang humalaklak sabay dampot sa mga plastic bags. Gusto mo ng toys? Tanong ko at lumapit sa tinuro niya. Nang tiningnan ko ang presyo ay nanlumo ako at malungkot na binalingan ang anak. Paano ba naman kasi? 1,000 pesos ang presyo ang tinuturo niya, mukha lang siyang cheap pero mahal. Anak, next time na lang, malungkot kong sinabi at inayos ang pagkarga sa kanya. Ang mahal. Bilhan mo na nga, Kathy. Ako na magbayad. Yan na lang ang regalo ko sa kanya. Ngumiti si Abby sa akin sabay kuha sa laruan at ibinigay kay Theodore. Toy muna laruin mo baka heart na laruin nito paglaki. Napairap na lang ako at nagpunta na sa counter. Wow, ang ganda ng toys. Mangha kong sinabi at hinalikan sa pisngi ang anak ko. Say thank you to Tita Abby. Gaga, hindi pa yan nagsasalita. Tumawa si Abby at nauna nang maglakad. Kumain muna tayo, nagugutom na ako, medyo natagalan ka kanina, kumalamsik mura ko. Nakagat ko na lang ang aking labi at pumasok na kami sa McDonald's. Hindi pa naman masyadong crowded ang restaurant kaya nakahanap kami ng maayos na lamesa at upuan, malapit sa bintana. Anak mo, natigilan ako sa pag-upo nang nilapitan ako ng isang babae na medyo mataba at blonde na buhok. Oo, awkward na sagot ko. Ngumuso siya at tinitigan ang anak ko. Parang may kamukha siya. Agad kong tinago ang anak ko sa gilid ko at nanlalamig. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Napalunok ako. Hindi, may kamukha talaga siya, giit niya at napanguso. Namutla ako dahil doon. Nang makita ako ni Abby na balisa ay agad siyang lumapit at itinulak ang babae papalayo. Aray ko, anong ginagawa mo sa kaibigan ko? Mataray na tanong ni Abby at pinamewangan. Nagtatakang lumingon sa akin ang babae bago binalingan si Abby. Wala naman akong ginagawang masama. Nagtatanong lang ako. Umalis ka nga rito, kitang ayaw sumagot. Umiling-iling na sinabi ni Abby sabay taboy. Napayuko at humigpit ang hawak ko sa lelayan ng damit ko. Mahina kong hinaplos ang buhok ng anak ko. Natatakot ako na baka madamay ang anak ko. Nang umalis na ang babae ay nag-alala kaming tiningnan ni Abby. Okay ka lang ba, Kathy? Tumango lang ako at napakagat sa ibabang labi. Hindi magandang ideya na ilalabas si Theodore. Baka mamukhaan siya ng iba at madamay. Ayoko ng ganun. Order na tayo. Abby, mahina kong sinabi at nilagay sa kandangan ang anak ko. Gutom na siguro itong anak ko. Sige, o-order na ako. Ano ba ang gusto mo? Tanong niya. Kahit ano na lang, matamlay ko na sagot at itinikom na ang bibig. Tiningnan niya ako saglit bago tumayo at pumila. Hindi ko maiwasan ang mangamba dahil madali lang makilala ang anak ko. Hindi na rin ako magtataka kung alam din ni Abby pero nananatili lang siyang tahimik. Okay lang sa akin na batuhin ako ng mga masasakit na salita pero hindi ko kakayanin kapag madadami ang anak ko. Hindi ako katulad ni Mama walang paki sa akin. Hindi ko yun gagawin ng anak ko. Kaya mananatili siyang sekreto, mananatiling sekreto si Hunter at ayokong malaman ng tao na may namagitan sa amin. Dahil kapag nalaman ng mga tao, agad silang sasali kahit wala silang alam sa totoong nangyari. Bumibitiw ng masasakit na salita kasi one-sided, at iyon ang kinakatakutan ko. Bumalik si Abby na may daladala ng tray. Tatayo na sana ako para tulungan siya pero napaupo ulit nang makita ko na may staff na nakasunod sa kanya, daladala pa ang ibang order. Napangiti ako na may freebies na laruan para kay Theodore. Hala, Theodore, may toys ulit.
Pumalakpak ako at kinuha ang box tsaka inilapit sa anak ko. Nakaupo siya sa high chair na 4 kids, may seatbelt kaya safe ito sa kanya. Nako, ang hilig sa toys ni Theodore. Kathy, sana toys lang lalaruin habang buhay. Ang pogi-pogi ng anak mo, baka pwede na yan makabasag ng puso. Umupo si Abby katapat ko tsaka isa-isang nilalapag sa lamesa ang mga in-order namin. Sana naman hindi lang aking sakit sa ulo ang anak ko, nakanguso kong sinabi. Gusto kong lumaki siya na mabuting tao, Abby. Hindi katulad ko. Natigilan sa paglalapag si Abby at inis akong binalingan. Ano ba naman yan, Kathy? Puro ka negative. Hindi ka masamang tao, okay. Hindi na ako nagsalita at pinanood na lang siya sa kanyang ginagawa. Minsan naiinggit ako kay Abby kasi ang tapang-tapang niya. Masayahin siyang tao at wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng mga tao basta magawa niya lang ang gusto niya. Ayan, aniya, matapos nilapag lahat ng pagkain sa lamesa. Kumain na tayo dahil uuwi na ako. May work pa kasi ako bukas. Alam mo ba, si Sir William na ang boss namin. Naalala mo pa ba siya? Tumungo ako. Kinuha ko plastic na tinidor at kumuha ng konting spaghetti at sinubo sa anak ko. Napangiti ako nang madungisan ang kanyang bibig. Agad akong kumuha ng tisyo at pinahiran ang gilid ng labi niya. Sobrang stricto talaga. Gusto ko nang lumipat ng kumpanya kung hindi lang malaki ang sweldo. Kwento niya at kumagat sa manok. Tsaka nahahalata ko na talaga minsan na ayaw niya sa kina. Akala niya naman yata na bet ko rin siya. Napailing na lang ako. Sa pagkakaalam ko, approachable naman si Sir William. Baka nagbago na. 2 taon na kasi ang nakalipas at lahat naman na tao ay nagbabago. Ayaw mo bang bumalik sa GRM? Mahina hong tanong niya. Naghahanap ng secretary si Sir William. Welcome ka pa rin naman doon. Pag-iisipan ko, sambit ko sabay subo sa kanin. Gusto kong makasama ang anak ko, maalaga ng matapos at higit sa lahat, mabibigay ang pangangailangan niya. Pero hindi kami mabubuhay kapag hindi ako magtatrabaho. Kung hindi man magiging successful ang negosyo ko, baka panahon na para bumalik ako sa trabaho. At kung makikita ko na naman si Hunter doon ay babaliwalin ko na lang. Nang makauwi kami ay pinapatulog ko muna si Theodore dahil inaantok na. Tsaka, pagpaplanuhan ko rin ang tungkol sa negosyo ko. Kung ano ang ipapangalan at ilan ang presyo. Kahit sa pagtulog, hawak pa rin ang laruan. Natatawang sambit ni Abby sabay lapag sa plastic bag na naglalaman ng mga diapers na pinamili ko. By the way, kapag magsisimula ka na sa negosyo mo, tutulungan kitang makabenta. Ibebenta ko sa mga workmates ko. Sige, salamat talaga, Ngumiti ako at inayos ang kumot ng anak ko bago tumayo. Lumabas kami pareho sa kwarto at nagtungo sa sala. Umupo ako sa sofa at kinuha ang notebook na nasa lamesa. Oo naman. Basta huwag mo lang masyado maalan dahil reklamador mga tao sa amin. Mga kuripot kahit malaki mga sahod. Kumuha siya ng unan at niyakap niya. Napanguso ako at nagsimula ng magsulat. Sinusulat ko na ang planning sa negosyo. At nagdadasal ako na sana marami ang magkagusto sa mga cupcakes ko. Ilang araw ang nakalipas ay naging normal ang takbo ng buhay ko. Hindi ko na rin masyado iniisip si Hunter at mas nag-focus ako sa launching ng small business ko. Habang narito kami sa sala ay iba na naman ang pinag-aabalahan ng anak ko. Since malaki naman ang TV ni Abby kaya masaya itong nanunood ng Oggy and the Cockroaches. Nilutuan ko siya ng lugaw na may konting sabaw ng tinola. Theodore, baby, tawag ko habang hawak-hawak ko ang kutsara na may lugaw. Isa na lang. Say, Umiling lang ang anak ko at nagpatuloy sa panunood. Sige na anak, pamimilit ko at inilapit ko pa ang kutsara sa bibig niya pero mas lalo siyang umiling at umilag. Napabuntong hininga na lamang ako at umupo pabalik sa sofa at inilapag sa pinggan ang kutsara. Napailing na lang ako at sinandal ang sarili sa likod ng sofa. Tip-ay-kit na sana ako nang biglang nagring ang cellphone ko na nasa lamesa. Tamad ko itong inabot at tiningnan. Kumunat ang noo ko nang makita ko na unregistered number ang tumawag. Hindi ko sana sasagutin, pero naisip ko na baka importante ito at may sasabihin. Hello, sagot ko at hininaan ang volume ng TV. Umawang ang labi ko at halos mabitiwan ko ang phone ko nang marinig ko ang boses niya. Sumikip ang dibdib ko nang marinig ko ang kanyang mahinang iyak sa kabilang linya.
Napatikip ako sa aking bibig upang pigilan ang sarili sa pag-iyak. Bakit niya ba ito ginagawa sa sarili niya? Naglalasing ba siya? Umiinom ba siya sa tanghali? Baby, come back to me, lasing niyang sinabi at may narinig pa akong nahulog sa kabilang linya. Baby, come back to me, that's what he said sa kabilang linya. Sa boses pa lamang ay halatang lasing ito. Pinigilan ko ang sarili ko na sagutin siya. Naiiyak ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Matapang na binaba ko ang tawag at napapikit. Hunter, huwag na sana natin pahirapan ang isa't isa. Napailing na lang ako at nanginginig na ibinalik sa lamesa ang phone at sinapo ang mukha.